Habang tumatagal na palagi ko siyang nakikita ay nasisira na yata ang aking mga mata. Bakit? Kasi sa paningin ko, lalo siyang gumugwapo. Muling nag-angat ang mga paningin ko, but this time, it wasn't pointing at him dahil iba ang direksyong tinitingnan ko. Nandito ang buong pamilya ko. So meaning dapat nandito rin ang pamilya niya pero ang nakikita ko lang ay dalawang may katandaang lalaki na nakatuksido din. Please, meet my uncle and my personal lawyer. Ang katanungan ko ay nasagot din agad nang sabihin sa akin iyon na Renz. Siguro nabasa niya ang takbo ng isip ko dahil sa pagtataka sa mga mata ko. Nangitian ang mga ito sa akin at kumaway din sa pamilya ko. Magandang araw po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula, gusto ko munang magpakilala sa inyo. Ako, si Honorable Cecilia Mendez, ang butihing alkalde ng lungsod na ito. Ikinagagala ko po kayong lahat na makilala. Ani nang magkakasal sa amin. Naging tahimik ang mga sumunod na sandali namin sa loob. Pumwesto na ako sa tabi ni Renz habang nasa harap kami ni Mayor na kasalukuyan na nagsisimula sa pagkakasal sa amin. Dahil wala naman kami sa simbahan, walang pari, walang misa, at walang paligoy-ligoy sa bawat sandali roon. Ikaw babae, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang iyong kabiyak? Kahati sa lahat ng bagay, karamay sa hirap at ginhawa hanggang sa kamatayan? Napalunok ako at sandaling nagtalo kung titingin pa ba kay Renz o hindi. So ganito pala talaga kapag ikinakasal. Kailangan talaga may sumpaan? Opo, tinatanggap ko po. Saglit lang ako sumulyap sa kanya dahil talagang nai-intimidate ako sa mga titig niya. Parang sinasabi niya sa akin na bawal ako magkamali at talagang mananagot ako sa kanya. Ikaw naman lalaki, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang... Opo. Kagat ang pang-ibabang labi nang mapasulyap akong muli sa kanya. Abay may lakad yata ito at hindi man lang pinatapos sa pagsasalita ang mayor. Humarap pa siya agad sa akin kasabay ng pagsanyas kay Miss Kath na nasa gilid namin. Tumalima agad ito at iniharap sa amin ng mga singsing. Please, accept this ring as my token of love for you. May you cherish this the way you cherish me for the rest of our lives. I love you. Para akong robot na bigla na lang nalobat nang marinig ang mga sumunod na sinabi ni Renz. He sounded so sure about his words at madaman pa akong tinititigan. Bigla niya ring dinampot ang kamay ko at walang pag-aalinlangang isinuot sa palasangsingan ko ang singsing. Ngunit hindi iyon ang dahilan kung bakit ako biglang parang na-statwa roon. Kung hindi, sa mga huling salitang binitawan niya. I love you? Kaga, syempre kunwari lang iyon para mas magmukhang makatotohanan ang kasal na iyan. At kunwari nagmamahalan kayong dalawa. Ni ngayon nga lang ulit kayo halos nagpangita. Paano kung mamahalin ang santulad niya? Ngunit bago pa ako lamunin ang kapraningan ko, ay inayos ko na ang sarili ko. I smiled and pretended that I loved the words he just told me about. Kinuha ko na rin ang isa pang singsing at itinapat iyon sa nakahandanan niyang daliri. I love you too. Diyan na lang ang sinabi ko dahil sa takot ko na baka mautal ako kung gagayanin ko rin ang mga linyang binitawan niya. Halos hindi nga ako humihinga ng aksidenteng mapaangat ng tingin sa kanya. His eyes were happy. I could tell it kahit walang ngiti sa kanyang muka. Pero syempre, alam ko na kung bakit. Kasi hindi ko siya ipinahiya. You may now kiss the bride. The more shocking words na bigla ko nalang narinig. Nalaki ang mga mata ko habang napapatingin kay Renz. Oh my God, pati ba naman iyon ay susundin niya? Will he really kiss me? No, I haven't been kissed by a man. At saka wala sa usapan iyon. Hindi ko siya binibigyan ng karapatan. Pero bago pa ako nakareact, naramdaman ko na lang ang mariing paghapit niya sa aking katawan. Then he leaned his face over mine at walang pagdadalawang isip na hinalikan nga ako sa aking labi. Habang ang isang kamay niya ay nakaalalay sa baba ko para iangat ang labi ko at mahalikan iyon ng tama. That kiss na akala ko smack lang pero ikinagulat ko nang magtagal dahil tila gusto pa niyang pasukin ang loob ng bibig ko. Mrs. Janela de la Merced, yan na ngayon ang pangalang dadalhin mo simula ngayon. Nothing more, nothing less. Bulong niya pa matapos ang makapugtong hiningang halik niyang iyon sa akin. Hindi ako nakakibo at nanatiling nakatulala lang sa kanya. Shit, that kiss was so sweet.
Pagkalabas namin ng munisipyo ay hinablot ni Renz ang braso ko. Hindi man lang ako nakahuma dahil mabilis niya akong nahila palayo sa mga magulang at kapatid ko. Binuksan niya ang backseat ng itim na sasakyan at doon ako pilit pinasasakay. Teka, hindi ito ang sinakyan ko kanina. Protesta ko. Ngunit hindi naman ako makadaan dahil nakaharang ang malaki niyang katawan sa akin. I know, but since mag-asawa na tayo, sa akin ka na sasama. Agad niyang isinara ang pinto at lumiban sa kabilang side ng sasakyan. Napasilip na lang ako kina nanay na nooy inaasikaso na ni Miss Kath para pasakayin sa van. Napalingon ako nang maramdamang nasa loob lang si Renz. Napaigtad pa nang walang sabi-sabi niyang ikinabit sa bewang ko ang seatbelt. Let's go. Utos niya sa driver na agad namang tumalima. Gumilid lang ako at nanatiling tahimik habang nakikiramdam sa kilos niya. Ngunit nang mapansin ko na tila iba ang direksyong tinatahak ng sasakyan namin, hindi pa balik sa hotel, ay noon ako napalingon at napatanong sa akin niya. We're going home. Matipid niyang sagot saka isinandalang ulo sa headboard at pumikit. Home? Akala ko, ang home niya ay yung sa pinakatuktok ng hotel. Hindi pala? I wonder what kind of a home does he have? Malamang malaki at maganda. Magtatanong pa sana ako pero pinaginan ko na lang muna ang sarili. Surprise na lang siguro kung saan iyon. That kiss. Ay, why can't I forget it? Kanina pa ako pahawak-hawak sa labi ko. First kiss ko iyon at hindi ko akalaing ganoon pala kasarap iyon. At si Renz pang may gawa. Ang lambot ng labi niya. Ang sarap. Ang tamis. I wonder, nagustuhan niya rin kaya ang labi ko? The hell? Akala ko ba gagawin mong miserable ang buhay niya para ayawan ka niya? Pero bakit ngayon iniisip mo pa ang halik na iyon? Gaga ka ba? Huwag mo sabihin bibigay ka. Naisip ko tuloy bigla yung pulot gata na sinasabi ni nanay. Honeymoon pala iyon in English. Takte. Pero gagawin nga kaya namin iyon mamayang gabi? Talaga bang uhubaran niya ako? My God, I didn't shave. Anong ginagawa mo? Dapat na ako nang marinig ang boses niya. Saka ko lang napansin na para akong tanga na isinisiksik ang sarili sa gilid habang yakap ang sarili ko at tila tinatakpan pa ang masiselang bahagi ko. Ha? Wala. Nagiwas ako ng tingin at mariing napapikit. Narinig ko ang paghigit niya ng hininga. Kagat-kagat ko rin ang pangibabang labi ko dahil sa sobrang kahihiyan. Baka dahil doon kung ano nang iniisip niya. But a few seconds later nang medyo nawala na ang hiya ko sa katawan ay pasimple ko siyang nilingon. Nakapikit na siyang muli. Pinagmasdan ko maigi ang kanyang muka. Napaka-pointy naman ang ilong na lalaking ito. Sa sobrang tangos, halos lumubog ang pisngi ko nang halikan niya ako kanina. Ang curvy ng lips, medyo mapink pa. Wala sa sarili na napasapo ako sa aking mga pilik. Bakit parang tinalo niya ako sa part na yun? Partida, wala siyang maskara pero mas makapal at mas mahaba pa ang mga pilikmitan niya sa akin. What a perfect guy. What? Nanlaki ang mata at awang ang bibig ko nang biglang magmulat si Renz. Nahuli na naman niya akong parang timang. This time, nakatanghod sa kanya at parang pinapantasya siya. What? Wala. May dumi ka kasi sa muka. Saka ako muling mabilis na tumalikod sa kanya. Shit, nahuli na naman ako. I should hate him pero bakit ako natutulala sa kanya? Para talaga akong syunga. Pinilit ko i-compose ang sarili ko. Tumingin na lang ako sa labas. Sa mga nadaraanan namin. I never dared gaze at him anymore kahit na isang nanosecond. Baka isipin niyang nagagupuhan ako sa kanya. Aminado man ako pero ayokong ipahalata. Maya-maya pumasok na kami sa isang subdivision. Excited akong pinagmasdan ng mga magaganda at malalaking bahay na nadaraanan namin. Parang hindi basta-basta ang mga taong nakatira doon. Well, magtataka pa ba ako? Ang isang katulad nga na Renz ay dito rin nakatira. Sa dami ng magagandang bahay na nakikita ko, hirap na hirap akong mamili kung alin doon ang pinakamaganda. Ilang milyon kaya ang halaga ng mga iyon? Sino-sino ang mga nakatira? Malamang mga artista o politiko? O katulad din kaya ni Renz na ubod ng gwapo? Ay, ayan na naman. Hanggang sa tumigil nga kami sa tapat na isang mataas na gate. Bumisina ang driver doon at maya-maya pa ibumukas ito. Laglag.
Pa nga habang pinagmamasdan ko ang nakatago sa likod ng malaking tarangkahang iyon. Seryoso? Ito ang bahay ni Renz? Parang isang bahay na nakikita ko lang sa mga Hollywood stores at hindi lang yata bahay iyon kung hindi isang mansyon. Ubod ng laki, may puo pa. Sino kaya kasama niyang nakatira rito? Nandito kaya ang parents niya? Speaking of them, I wonder kung bakit hindi man lang kami inintroduce ni Renz sa mga magulang nito. Baka busy? Paano magiging busy? Kasal iyon ng anak nila. Get out! Napigil ang pag-iisip ko nang marahas akong utusan ni Renz. Nakapark na pala ang aming sakyan. Taranta naman ako sumunod at kinalas ang seatbelt ko. Pagkababa ko ay naglalakad na noong papasok sa entrance si Renz. Taranta naman akong sumunod dahil ayoko maiwan niya. Halos takbuhin ko nga pero napasigaw na lang ako nang bigla na lang akong matapilok at matumba. Ma'am! What the? Napaigik ako sa sakit dahil tumama ang tuhod ko sa may damuhan. Sa taas ba naman ng heels na suot ko ay hindi ko na nabalansa ang sarili ko. Dagdag pa na humahabol ako sa kanya. Aray! Daing ko dahil pati ang sakong ko ay masakit. Na-fracture yata ang buto ko. Ay, wisit. Napakamalas naman. Halata ang pagkainis sa muka ni Renz nang lapitan ako. Hinawakan niya agad ang braso ko at inangat ang katawan ko. Muli ako napadaing dahil basta lang niya akong binuhat without considering the pain I feel. Aray, saglit nga. Saway ko sa kanya pero parang wala naman siyang narinig. May meeting pa akong dadaluhan kaya ayoko na mabagal at maraming artas sa katawan. Yun lang at agad niya ako ipinasok sa loob. Pagbungad pa lang namin sa pinto ay marami agad sumalubong sa aming mga katulong. Halos malula ako kakatingin sa paligid dahil sa nagagandahang muebles na nandoon. Ni minsan sa panaginip ko, never kong na-imagine na makakatira ako sa ganitong klase ng bahay. Iniakyat ako ni Renz sa hagdan. Mahilo-hilo ako sa ginagawa niya dahil pompigi ang klase ng buhat niya sa akin. Tumatama ang tungki ng ilong ko sa kanyang likuran. Maya-maya tumigil kami at narinig ko ang pagbukas ng pinto. Kwarto na pala iyong narating namin at agad niya akong inilapag sa malambot na kama. Ouch! Daing ko dahil basta niya lang akong binitawan. Pero hindi naman talaga ako nasaktan. Can't he be a little gentle? Bakit nung nasa resort kami ay tila kay bait-bait niya sa akin? Ngayon parang ewan. This will be our room. Wala kang ibang kwartong tutulugan maliban dito. If you need anything, you ask the servants. Kung may pabibili ka, sasabihin mo sa kanila. You are not allowed to leave this mansion without me or my permission. Am I clear? Naiinis na inayos ko ang pagkakaupo sa gilid ng kama. Masakit pa rin ang paa ko pero tiniis ko muna. I'm not allowed to leave? Tanong ko. Teka, paano naman ang buhay ko? Kahit graduate na ako, kailangan ko pang balikan sa school ang diploma ko. Pati ang exam ko. Magre-review pa ako. I need to pass the exam para magkalisensya ako. Hindi niya ba alam yun? Ang bobo niya. Umikot ang mga mata ni Renz at namewang pa sa harap ko. I wonder how you graduated with that honor. Simpleng logic, hindi ka makaintindi. I said, without my permission. Kung mahalaga ang gagawin mo, sige pagbibigyan kita. Pero kung para lang maglakwatsa, hindi. Dito ka sa bahay at gagampanan mo ang tungkulin mo bilang asawa ko. Muli akong napatingin sa kanya. Doon ako sa tungkulin, napafocus. Anong tungkulin yun? Tagalababa ng damit niya? Tagaplansya? Tagahanda ng pagkain niya? Hoy, aba mister, don't tell me. Sa akin mo pa ipagagawa lahat ng iyon? Ang yaman-yaman mo, ang dami mong katulong dito eh. E di sa kanila mo ipagawa ang gusto mo. Hindi ako pumayag maging asawa mo para maging alila mo, no? Sa inis ko ay inatupag ko na nga lang ang paa ko. Hinilot-hilot ko ang parteng masakit. Seriously? Nangaarok ang mga matang tanong ni Renz. Ibang tungkulin ang sinasabi ko at hindi ang mga katulong ang maaaring gumawa noon kung hindi ikaw lang mismo. Idinuro niya pa ako. Halatang inis siya. Alam ko may sasabihin pa sana siya kung hindi lang biglang nag-ring ang cellphone niya. Yeah? Sagot niya sa kabilang linya. Tumingin pa siya sa akin at nagkahulihan pa kami ng mata. Inarapan ko siya. Yeah, I'll be there in a minute. Hinatid ko pa kasi itong asawa ko sa bahay. Yeah.
Pagkapatay niya ng tawag ay muli siyang humarap sa akin. Pag-isipan mong maigi kung ano ang tungkulin na iyon. Yun lang at lumbas na siya ng kwarto. Pagkaalis na Renz ay saka ko lang naalala ang mga gamit ko. Wala akong damit miski isa. Nasa hotel lahat iyon at paano ko kaya iyon makukuha? Panay tawag ko sa cellphone ng kapatid ko pero wala namang sumasagot. I wonder what they are doing right now. Baka nagsa-celebrate sila ngayon ng kasal ko. Tapos ako nandito? Kainis. Naiirita na ako sa suot ko kaya tumayo ako at nagbukas ng mga closet doon. Malaki ang kwarto ni Renz. Napaka-elegante na parang nasa isang high-class hotel lang kami. May 2 closet doon at ang una kong binuksan ay iyong mas malaki. Nalula pa ako dahil sa lawak noon sa loob at sa dami ng damit na nakahanger. Pero puro office suit ang nandoon na hindi ko mabilang kung ilang pares. Sunod kong binuksan ay ang isang mas maliit at napa-OMG nang bumungad sa akin ang mga nagagandahang dress. Inisa-isa kong pinasadahan ng tingin ang bawat nakasabit doon. Kanino kaya ito at napakarami? Halatang mamahalin and mukhang kasya sa akin. Sa babang bahagi ng closet ay may nakita ko mga dibisyon. I sat and look at it at nakita ko ang mga halatang bago at hindi pa gamit na mga undergarments. Wow, para sa akin kaya lahat ng ito? Inihanda kaya ni Renz sa mga ito para sa pagdating ko? Bigla akong napangiti sa ideyang iyon. Did he really plan me to be his wife? Binatukan ko ang sarili ko. Huwag masyadong feeling. Namili nga ako ng isang dress doon at isunuot pagkuway lakas loob akong lumabas ng kwarto para masilip ko naman ang kabuuan ng mansyon. Wala naman siyang sinabi na bawal ako maglibot doon. Habang wala siya, ay lulubusin ko na ang pagkakataon. Ngunit bumaba pa lang ako ng hagdan nang biglang mag-alburutong akin tiyan. Saka ko lang naalala, wala nga pala ako halos kain kanina, lalo na kagabi dahil kakaisip ng kasal namin. Nagugutom na ako kaya nang may nakita akong katulong na naglilinis sa may living area, ay tinawag ko ang atensyon nito. Hi po, itatanong ko lang po sana kung nasaan ang kusina. Nagugutom na po kasi ako. Nahihiya pa ako noon habang nagsasabi dahil kababago ko lang nadating doon. Ganoon po ba, senyorita? Dito po ang kusina. Tara, sasamahan ko kayo. Naunang maglakad ang katulong na agad ko sinundan. Habang naglalakad kami, paroon ay panaylibot ng mga mata ko. Hindi ako makaget over dito sa bahay ni Renz. Tapos, senyorita pa ang tawag sa akin ni Manang. Pakiramdam ko talaga isa na akong ganap na prinsesa. With handsome, pero may pagkamasungit na prince. Pigil kong mapahagikik sa ideyang iyon. Pagdating sa kusina, agad akong inasikaso ng mga katulong. Tinanong ako kung anong gusto kong ipaluto. Wala naman akong alam na sosyal na kainin kaya nagpaluto na lang ako ng kaldereta na medyo maanghang. Ang panghimagas din niyo, senyorita. Anong gusto niyo? Napamulagat ako nang pati iyon ay tanungin pa ng katulong. Nagkibit-balikat ako at nagtanong na lang kung anong available. Marami pong available sa refrigerator, senyorita. Maaari na lang kayong mamili. Tumango na lang ako habang nagsisimulang kumain. Kaya lang, dapat ba talagang ganoon? Nakabantay sila habang kumakain ako. Nagugutom na rin po ba kayo? Pwede niyo ako saluhang kumain? Ani ko sa 2 may edad na serbidorang parang mga bodyguard ko na nakatayo sa magkabilang gilid ng inuupan ko. Halos magkapanabay na umiling ang mga ito. Hindi po pwede, senyorita. May sarili kaming oras at lugar ng pagkain. Tumango na lang ako. Bakit po kayo nakabantay dyan? Nahilang ako dahil para akong bata na pinapanood kumain. Na pag nagkamali ako, pagagalitan nila ako. Para po pag may pag-uutos kayo, senyorita, ay masusunod namin agad. Napaawang ang labi ko sabay napao na lang. Oh, ganito nga yung napapanood kong palabas noon. This is how they treat their mistress. Oops, hindi mistress na kabita. Female version of master. Nang matapos akong kumain, ininom ko agad ang orange juice. Tumayo ako ngunit hindi para umalis ng kusina. Kung hindi para tingnan ang laman ng ref. Marami daw pagkain doon eh. It was a gigantic ref. Hindi iyong ditulak dahil may key button para mabuksan. Napamangha na lang ako habang pinagmamasdan ang loob noon. Napakalawak sa loob na kasyang-kasya ako at napakaraming laman. Nahagip ng mata ko ang isang pint ng ice cream. Agad ko yung dinampot at ipinakita sa katulong. Ito po ang gusto ko.
Binigyan nila ako ng kutsara ngunit imbis na bumalik sa pagkakaupo sa may dining ay naglakad akong palabas ng kusina. Kakainin ko po ito habang naglilibot. Sabi ko nang pigilan akong umalis ng katulong. Aray! Daing ko na lumagapak ako sa sahig. Nakatulog pala ako dito sa couch. Tumitingin-tingin lang ako ng magazine kanina ay nakaidlip na pala ako. Bumangon ako at muling naupo sa couch. Napasulyap ako sa pint ng ice cream na dinala ko dito sa may office/library. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang mga nagkalat na tunaw na chocolate sa sahig. Kung minamalas nga naman. Naganap ako ng pwedeng ipang-mop doon pero wala ni isang piraso ng basahan ako makita kaya napilitan akong lumabas. Where is she? Dumagundong ang boses na iyon sa buong mansyon. Para akong bata na bigla na lang natakot at napakapit pa sa may hamban ng pinto. So, nakauwi na pala si Rance? Bakit mukhang galit na naman? Senyorito, sabi po kasi ni senyorita, maglilibot-libot lang daw po muna siya. At wag daw namin siyang pakialaman. Hinayaan po namin dahil yun ang gusto niya. Taranta namang sagot ng katulong. The heck? Paano ko tumakas yun? Sisisandahin ko kayong lahat kapag hindi niyo siya naiharap sa akin ngayon din. Napabalik tuloy ako sa loob ng office. Nakakatakot palang maging amo ang lalaking iyon. Si Sante agad nagsasabi lang naman ng totoo ang katulong. Huminga ako ng malalim at pumikit. Bakit pati ako natataranta? Nagpakasal na nga ako sa kanya. Feeling niya tatakasan ko pa din siya. Hindi lang pala mainitin ang ulo na lalaking yun. Napaka-paranoid pa. Hinawakan ko ang saradura. Papakita na nga lang ako. Kawawa naman ang mga sorbidura niyang walang kamalay-malay. Ay, kurimaw! Tali ko nang pagbukas ko ng pinto ay tumambad sa mga mata ko si Rance. Para itong killer na bigla na lang sumulpot doon. Ni hindi ko man lang siya nakitaan ng pagkagulat sa reaksyon niya. Nakatiim ang bagang niya sabay biglang hinablot ang braso ko. What the heck are you doing there? Galit niyang saad habang marahas akong iginigiya para maglakad. Pilit ako nagpumiglas dahil masyadong mahigpit ang pagkakahawak niya sa akin. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng katulong? Ang sabi niya, di ba? Maglibot-libot ako. Katwiran ko. Ayokong magpadaig sa akin niya kahit na natatakot ako. Aba, hindi pwede ang sungit niya sa akin. Without my permission? Singhal niya. Pinandilatan ko siya ng mata. Aba, wala ko naman sinabi, di ba? Sabi mo kapag lalabas lang ako ng mansyon saka ako hihingi ng permiso mo. Wala naman akong ginawang masama. Gusto ko lang naman makita ang kabuuan ng mansyon mo. Masyado kang paranoid. Kung gusto ko tantakasan, edi sana, nun pang hindi pa tayo kasal. Natahimik siya. Napipilan siguro sa sinabi ko. Tadapunan niya lang ako ng masamang tingin at sa wakas ay binitawan din ako. So, have you thought about it? Halatang may init pa rin sa ulong tanong na Rance nang makapasok na kami ng kwarto. Inalak niya ang pinto at agad na humarap sa akin. Ang alin? Maang ko. Napapahawak pa rin ako sa tagiliran ko dahil sa pagbagsak ko mula sa couch kanina. Jeez. Sarkastiko siyang tumawang ngunit saglit lang dahil bigla din ang pagtiim ng kanyang tingin sa akin. Kung wala lang akong inasikasong sobrang halaga kanina, hindi ako aalis at hindi tayo pansamantalang madadelay. Go to the shower room and wash yourself quick. Maang ko. What for? Saka ko lang naalala ang tungkulin na sinasabi niya kanina. OMG, parang alam ko na. Seryoso talaga siya? No, not today. Tanggi ko. Tonight pala dahil madilim na sa labas nang masilip ko sa bintana. Tumaas ang isang kilay ni Rance habang patagilid ang labing nakangisi. He started to untie his necktie habang nakatitig sa akin na akala mo hinuhubaran ako. Ayoko sa lahat. Yung dinedelay ako asawa ko. Malamyos ang pagkakasambit niya ng asawa ko. Naiwan ko bakit biglang nagpanginig ng buong kalamnan ko. First date natin ito at ano sa tingin mo? Magtititigan lang ba tayo buong gabi? Napalunok ako at takot na napaurong palayo sa kanya. Ano ba itong nararamdaman ko? Para akong nakasalang sa death row. Sige, papayag ako sa gusto mong mangyari. Nanginginig ang boses na sabi ko. Lalong lumapad ang pagkakangisi na Rance sa akin. Nakagat ko ang pang-ibabang labi at marahang napapikit. He's starting to undress himself. Ano na? Think.
And I'll make sure you love it. Medyo sexy pa niyang bulong. Yeah? But promise me first na hindi ka mandidiri. Tapang-tapangan kong sinalubong ang mga mata niya. Pumilig ang ulo niya. That's why I'm asking you to take a bath. Anya, tumangutango ako. Sige, pero mangako ka muna. Enough of your nonsense talk. Bilisan mo na. Napalunok ako muli. Wisit na lalaking to. Apurado. Sige, fine. Gagawin mo talaga ha? Walang urungan kahit meron ako. Bulalas ko. What? Kaya nga sabi ko, diba? Na today? Kasi may period ako ngayon. Okay lang sa'yo yun? Mag-ano tayo na may dugo ako? Kitang-kita ko ang pagkabigla at pagkadismaya sa mukha ni Renz nang marinig ang huling sinabi ko. Pumilig pa ang ulo niya at umigting ang panga, habang nakatiim na nakatitig sa akin. Nakagat ko ang likod ng pang-ibabang labi ko. Sana'y maniwala siya sa dahilan ko. Sana'y hindi niya ako hinga ng ebidensya. Kung hindi, naku talagang mayayari ako nito. Itinago ko ang kaba at taas nung nakipagtitigan pa sa kanya. Ano? Ayaw mong maniwala? Gusto mo ng ebidensya? Siyempre, bet lang iyon. Para mas magmukhang totoo ang sinasabi ko. But please, no, Renz. I just can't. Right now. Kakatakot eh. Masakit daw yun sa una. Jeez. Iyon ang sunod niyang naging reaksyon. Kasunod noon ay ang panguuyam niyang tawa. Napakaslot ang mga mata ko. I love that jeez gesture of him. 2 beses ko na siyang nakikitang gumanon. Para sa akin, napaka-sexy niyang pagmasdan kapag sinasabi niya expression na iyon. Lumalabas lalo ang pagka-bad boy side niya. At sa totoo lang, ganoon ang tipo ko. Yung medyo bad pero maginoo. At medyo bastos. So, you want to see? Napapalunok na tanong ko. Ewan ko ba, bakit napunta sa ganitong usapan? Bakit kasi hindi na lang ako bumigay? Pero hindi ko pa talaga feel sa ngayon. Hindi porket kasal na kami at nangangatugan tuhod ko sa mga titig niya, ibibigay na ako. Wala yun sa kontrata. Inirapan niya ako at padabog na pinulot ang kanyang nahubad na tuxedo. I'm not that shit. Yun lang at nalagpasan niya ako at kumuha ng damit sa closet at pumasok ng banyo. Nang magutom ako muli ay bumabalang ako ulit sa kusina. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga iyon ang unang purpose ko kung bakit. Kanina kasi pagkatapos maligo ni Renz ay lumbas ito ng aming silid at magpahanggang ngayon ay hindi pa siya bumabalik. Si Renz po. Walang himig pag-aalilangang tanong ko sa serbidorang kasama ko sa kusina habang kumakain ako. Hindi sa gusto ko siyang makasabay kumain o makasama pero gusto ko lang talagang malaman kung nasaan siya at anong ginagawa niya. Nagkibit balikat ito. Ang alam ko po'y umalis. Sa penthouse daw po muna siya matutulog ngayong gabi. Ha? Maangko. Natigil pa ako sa tangkang pagsubo ko. Wait, seryoso? Dahil lang hindi tuloy ang honeymoon namin ay naliyasan ako? Tumango sa Ate Delia. Yun po sabi ni Manang Lustred at pinababantayan niya nga po pala kayo sa amin. Bawal na daw po kayo mag-ikot na mag-isa dito sa mansyon. Kailangan po ay may kasama kayo at bawal din daw po kayo magpuyat. Mamaya pong 9 p.m. ay pinapapatay niya na po ang wifi sa kwarto niyo at pinakukuha niya sa amin ang cellphone niyo. Bukas na daw po ng alas 8 ng umaga babalik. Bigla akong nasamid at naubo. Wait, seryoso ulit yan? Natatawa at namimilog ang matang ulit ko. Ano ako bata? Hindi lang pala paranoid ang amo niyo. May tuliling pa sa utak. 21 years old na po ako. Itatrato niya ako na parang bata. Ano niyo ba ako? Nakababatang kapatid? Ngunit hindi agad nag-react ang katulong na natiling seryoso ang mukha nito. Sumusunod lang po kami sa utos, senyorita. Okay. Mahinang sang-ayon ko sa kami nadali ang pagkain. Pagpatak nga ng alas 9 ng gabi ay ganoon na nangyari. Wala akong nagawa kung hindi isurrender ang cellphone ko sa nang hihinging katulong. Buti na lang din at nakausap ko na ang mga magulang at kapatid ko bago iyon nangyari. Bukas pala ay nakatakda ng umuwi ang mga ito. Nalulungkot na nahiga ako mag-isa sa malaking kama. Parang nagsisisi ako sa ginawa ko. Ang lungkot naman dito lalo't mag-isa lang ako. Tapos wala pang mapaglibangan. Parusa ba itong ginagawa niya sa akin? Dahil lang may period ako?
ay ganito na siya sa akin? Hmm, napaghahalataan ka, asawa ko. Ngunit sa kabilang banda, bigla ko naisip, what if hindi na lang pala ako tumanggi at pumayag ako sa gusto niya mangyari? Siguro ngayon, gumagawa na kami ng milagro. Siguro ngayon nakakarami na kami. Bugbog na siguro ang katawan ko. Siguro, lawit na ang dila ako. Kaya lang ayoko pa talaga eh. Nakakatakot. Sa laki ng katawan ng lalaki yun, baka ibali-balibag lang ng katawan ko. Kinabukasan nagising ako dahil sa sunod-sunod na katok sa aking kwarto. Pagmulat ko'y mataas na pala ang sinag ng araw. Dali-dali akong bumangon para pagbuksan kung sino iyon. Senyorita, pinatatawag na po kayo na senyorito. Bumaba na daw po kayo para mag-almusal. Pagkarinig noon, ewan kung bakit bigla na lang nabuhayin ang loob ko. Pinatatawag na ako ng asawa ko. Ibig sabihin nandito na siya? Dali-dali na akong sumunod. Naghilamos at toothbrush ako agad saka nagmamadaling bumaba ng hagdan. Malayo pa lang ay tanaw ko na si Renz na straight na nakaupo patalikod sa kinaroroonan ko. Nakasapo ako sa dibdib dahil hindi ko alam kung bakit ang bilis ng kabog sa dibdib ko. Nakatulugan ko na lang pag-i-imagine sa kanya kagabi at ngayon ay sabi ko na siyang makita. Nang malapit na ako sa kanya ay medyo binagalan ko ang paglalakad ko. Nakalimutan kong dapat nga pala ay galit ako sa kanya dahil sa mga habilin niya sa katulong kagabi. Nakasimangot ako nang maupo sa upuang nasa tapat niya. Nakahanda na sa mesa ang mga pagkain pero parang hindi pa siya nagsisimula sa almusal niya. Napalunok ako sabay baba ng tingin. Kung hindi ka ba naman maiilang, pinagmamasdan niya ako na parang pinag-aaralan ang hilat siya ng pagmumukha ko. I try to be casual kahit parang maiihina ako sa kaba. I have sent your family away. Pinahatid ko na sila sa chopper pabalik ng probinsya niyo. Bigla na lang ay sabi ni Renz matapos tumikhim. Natigilan ako at aksidenteng napatingin ulit sa kanya. Ano? Eh hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanila. Angil ko. I believe saying goodbyes are only for those who will permanently leave the world. Magkikita pa naman siguro kayo ng pamilya mo. Nagsimula na siyang maglagay ng pagkain sa plato niya. Ako naman ay hindi agad nakasagot sa patutsada niya. Napabuga ako ng hangin. Kakaiba talaga yung utak mo. Natatawa na lang nasaad ko. Nagsandok na lang din ako ng pagkain at inilagay sa plato ko. So when will it end? Tanong niya na muli kinatigil ko. What? Nanguuyam siyang tumitig sa akin. Never mind. Bahagya pang naningkit ang mga mata niya. Kinagat ko ang pang-ibabang labi para pigilan ang sarili na matawa. I don't know. It depends. Sagot ko dahil alam ko naman kung anong tinutukoy niya. The look in his eyes, yung parang bata siyang pinagkaitan ng laruan. Kahit hindi siya magsalita, halata ko ang inis na lihim niyang itinatago. Halatang-halata iyon sa diin ng gamit niya sa mga kubyertos. Hinintay ko ang sagot niya ngunit wala na akong narinig pa mula sa kanya. Tahimik kaming kumain pero panay ang palihim kong sulyap sa kanya. Kilos pa lang niya halata na ang pagka-aristocrat ng datingan niya. Yung para siyang modern day prince. Inayos ko ang pagkakaupo ko. Should I level up myself too? Kung gaano ka-sophisticated ang bawat kilos niya? Bahala siya. Brace yourself. Pagkatapos niyang uminom ng tubig ay muli siyang seryosong humarap sa akin.